Ayan, Kuya Will, pinatawag na paupuin sa gobyerno ni Marcos, Duterte, Romualdez, away, pinalala pa, tinuldo ka na, aba. At syempre, etong balitang to ay nagmula kay News Files. Ayan, supportahan nyo rin sana po ang channel ni News Files. At syempre, huwag nyo rin sana kalimutan na mag-subscribe po sana dito kung sakasakali dito sa aking channel na Tunay na Kritiko. Ayan, syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento sa mga balita na ating papanoorin ngayon. Syempre, cheese max to the max. Ayan, so wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Kuya Will, pasok! Ang sarap ng isang bansa na wala nag-aaway. Walang kulay na pinipili. Tama naman. Nagkakaisa, nagmamahalan. Kung ano po ang magiging desisyon nyo, yun ang susundin ko. Palagay ko, handa na ako. Ayan, oh. Sawa na umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nangyayari sa Pilipinas kahit pa ilang presidente na ang nanungkulan sa bansa. Dahil dito, isa sa mga ipinasusulong ng dating Pangulo ang ideya na maging independent o ihiwalay na ang Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Sa kanyang press con, inilahat nito na si dating Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez ang unang nagtulak ng ideyang ito. Maaari umano itong gawin sa pamamagitan ng pangalap ng pirma, ngunit paglilinaw ng dating Pangulo na hindi ito maituturing na rebelyon o paghihimagsik laban sa bayan. Ayon kay dating Pangulong Duterte, mayaman naman ang Mindanao pagdating sa resources dahil dito nang gagaling ang mga inaangkat na produkto patungong Luzon at Visayas. Pero aminado ito na kapag nahiwalay ang Mindanao, lilikha ito ng malaking problema. Hindi sang-ayon ang ilang senador sa plano ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Para kay Senate President Juan Miguel Zubiri, ang pagkakawatak-watak ang pinakahuling bagay na nais ng bansa. Dapat na rin anyang maghinay-hinay sa away politika at pagtutuon ng pansin ang mga importanteng problema ng mga Pilipino. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel naniniwalang dapat pang mas mapag-aralan ang panukala, pero tutulan niya sa anumang suhestyon na ihiwalay ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, giit ng senador. Ayun, no? Etong usapin na to, yung tungkol sa paghihiwalay ng Mindanao dito sa Pilipinas is matagal na, no? Kaya nga may mga naggaganyan, yung mga nag-aaway-away ng Mindanao, tapos ganyan. Pero hindi naman masyadong ganyan kainit o hindi masyadong pinag-uusapan. Ngayon lang talaga siya napag-usapan kasi nga dahil sa nangyayari ngayon na parang nagiging unfair nga daw yung nagiging sitwasyon. Like yung mga pagbibigay ng mga pondo, ganito, parang tinitipid, parang ayaw ibigay, ganito, ganyan, ayaw magbigay kapag sa Mindanao na. Kasi nga naman parang ang nangyayari is nagiging personal ang usapan. Samantalang dito sa Luzon, ayan, Visayas, ganyan, okay naman. Parang ang Mindanao is na isasantabi. So talagang maiisip nila ngayon, parte pa ba kami ng Pilipinas? Parang ganyan. Yun ang nagtitrigger sa kanila eh. Doon sila napapag-isip na parang, nababaliwala na kami dito sa usapan. So hindi nila maramdaman yung presensya nga ng government. Parang ganun nga, na kaya nila naiisip na ihiwalay na lang namin to kung ganyan ang nangyayari. Pero sa atin, no, ayaw naman natin na mangyari yun na mahiwalay ang Mindanao dito sa Pilipinas. Kasi kumbaga, binubuo tayo ng tatlong yan eh, Luzon, Visayas, Mindanao. No? Tapos mahihiwalay pa dahil dito lang sa isyong ito. No? Dito lang lumaki na lumaki. Dito sa isyong to, alam nyo na yun mga katunay ko, anong issue yan. Mariosep, ang laki no, na paghiwalay ang Uniteam, tapos ngayon ang Mindanao ihihiwalay sa Luzon, Visayas. Grabe naman yung powers noon, yung tao na yun. Yung bansa, pwedeng paghiwa-hiwalayin. Grabe ha. Kayo, yung mga asawa nyo, tago nyo, baka maghiwa-hiwalay din kayo. Dapat patuloy na magsikap ang bansa na maging epektibo at magkaroon ng gumaganang estado ang Pilipinas. Para naman kay Senator Francis G. Escudero, hindi posible sa ilalim ng saligang batas ang panukala
at ito ang nakakagulat matapos mapabilang sa mga special guest sa nangyaring Davao Rally. Kilalang TV host, aktor, komedyan at multi-billionaire na si Willie Rebillame tatakbo bilang senator sa 2025 senatorial election. Ating matatandaan noong nakarang eleksyon na may haka-haka na tatakbo bilang senator ang sikat na TV host, aktor, multi-billionaire na si Willie Rebillame na agad namang pinabulaan na ni Willie Rebillame at kanyang inanunsyo sa kanyang programa na hindi pa ito handa na pumasok sa mundo ng politika. Sa kabila ng mismong si Pangulong Duterte ang nagsabi sa kanya na susuportahan ito sakaling tatakbo bilang senador noon, at ngayon dininig na nga ng veteran TV host, aktor ang sigaw ng taong bayan at ang naging panawagan noon ni dating Pangulong Duterte na pumasok na ito sa mundo ng politika para mas lubos na makatulong sa mamamayang Pilipino at lalong-lalo na sa kababayan nating mahihirap. Isa nga itong malaking kumpirmasyon mula mismo sa well-known TV host, aktor Willie Rebillame. Ayon sa kanya, ipinagdasal niya itong maigi at napagdesisyonan na kung ano ang kalooban para sa kanya ay malugod niyang tatanggapin ang paninilbihan sa publiko. Kabilang na nga dito ay ang pagtakbo nito bilang senador sa 2025 midterm election. Inamin din ni Willie Rebillame sa publiko na makailang beses na itong inimbitahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa senatorial election, ngunit aminado ang TV host na hindi pa siya handa maging ang kanyang sarili. Pinagtatansya pa raw niya, ngunit dahil di umano sa dumarami ng araw ang problema ng ating bansa na tila lahat ng araw ay pansariling interes sa kabanang bayan at tila handa ng araw si Willie Rebillame para maglingkod sa bayan, samantala hindi naman mapigilan. Handa nang ma-stress si Willie. So, yung politika talaga is nakaka-stress talaga yan. Kailangan talaga dyan ay handa ka. Kasi kung hindi ka talaga handa dyan at basta-basta ka lang papasok dyan, ako sasakit lang ang ulo mo. Iba yan sa showbiz eh. Kita mo yung mga showbiz na naging politiko, di ba, pumasok dyan, nagsakitan ng mga ulo, di ba? Masarap maging politiko kung tutusin. Gusto mo maglingkod sa bayan, ganito, ganito. Pero para sa akin, kahit hindi ka naman maging politiko, is kung gusto mong tumulong sa tao, is makakatulong ka. Pero mas malaki pa rin advantage kung politiko ka. Di ba? Pero sana, maraming mga politiko na artista ang pumapasok dyan pero nagbabago. Meron ngang hindi natutupad yung mga sinasabi, ganito, ganyan. Sana ito si Willie is isa sa mga artistang politiko na papasok sa Senado para kahit papaano ay makatulong siya dito sa ating gobyerno. Nang marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento at ayon pa sa kanila, parang maganda pang umupo sa gobyerno. Mga simpleng tao, pag matalino ding magnakaw. Go Kuya Will, mas marami ka pang matutulungan bilang lingkod sa bayan. Hindi, tama yun, no? Kapag masyadong matalino, minsan kasi nakaka-over eh. Over pag talino mo. Sobrang talino naman yan. Kaya lahat ng mga diskarte, alam niyan. Sir Willie, ikaw ang isa sa legit na may malasakit sa bayan. Noon pang ilang dekada na makalipas, tumutulong ka na kaysa iba dyan na kay tagal nang umupo pero wala namang ginawa. Aaminin ko, simula lang nung tumakbo si mahal na Pangulong Duterte sa pagka-presidente, parang doon din ako nagkaroon ng paktis sa bayan. Iba talaga si dating Pangulong Duterte. Mahahawa ka sa kanya dahil alam mong may tunay siyang pagmamahal sa bayan. Kaya pati si Willie Rebillame, kahit alam niyang mahirap ang mundo ng politika, ay kanya na ring papasukin dahil pareho sila ng layunin ni dating Pangulong Duterte, ang totoong makatulong at may tunay na pagmamahal sa bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kababayan, payag ba kayo na maging senador o congressman si Kuya Willie Rebillame? Isulat ang inyong reaksyon at komento. Wala ni katiting na mag-iisip ako ng masama sa aking mga kababayan. Puro kabutihan ang gagawin. Hindi man ako marunong mag-English. Hindi man ako magaling sa batas. Pero ang puso ko, marunong magmahal, marunong makinig, at marunong tumulong sa bawat Pilipino. Kung sakali, kung tutusin, tama yun na sinabi ni Willie, no? Na hindi siya marunong mag-English, wala siyang ganong alam sa batas. Kasi yung mga marurunong masyado, wala naman sa puso nila yung mga Pilipino. Wala sa puso yung pagtulong. No? Ang importante na sa kanila is pinapakita nila yung katalinuhan nila dyan sa Senado, sa ganito. Diba? Pero ang importante dyan is yung puso mo. Nasaan ba yan? Nasa mga tao ba yan? Yun ang kailangan ng mga tao. Kaya kanila binoto kasi malaki ang inaasahan nila sa iyo na matutulungan mo sila. Kaso nga lang, yung iba, kapag ikaw sobrang talino na, nandiyadyaan ka na, no? Nasa posisyon ka na, so nagpapakitang gilas ka na lang,
pero yung tulong medyo nawawala-wala lang, ganun lang. Kaya mas maganda talaga yung sinabi ni Kuya Will, kailangan may puso. Tatakbo ako sa Senado. Oo. Hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Okay. Baka lait-laitin lang ako doon. Ng ating mga mahal na senador na magagaling. Pero hindi man lait-laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Di ba? Baka dumating yung time na sayang din ang boto nyo sa akin. hindi totoo yan, Kuya Will. No, hindi totoo yan. Kasi alam mo kung bakit? Ba't si Manny? Oh, di ba? Hindi ko naman minamaliit si Sir Manny Pacquiao. Di ba pumasok siya dyan? Siyempre, wala din ganong kaalam-alam mo siya, di ba? Pero pinasok niya yung Senado. O, pwede ka naman, pag nasa Senado ka na, di mag-aral ka. Di ba pwede naman yung mga katunay na kapag pumasok ka sa Senado, nanalo ka, di pwede ka naman mag-aral. Pag-aralan mo, ganyan. Hanggang sa matutunan mo. Kasi marami talagang pumapasok naman dyan sa Senado na galing sa showbiz, ganito, na hindi naman sila masyadong, o si Robin Padilla, di ba? Hindi naman masyadong yan, pero nakapwesto sa Senado, pwede kang mag-aaral. Pwede mo pag-aralan yan. Na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about the law dahil hindi ho ako abogado. Sa napapanood ko ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil awayan ng awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Tama. Hindi ko ba nakakalungkot na isa kang senador, nakikipag-away ka, isa kang presidente, may kaaway ka. Hindi ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabayad kong tax sa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako dahil bumoto ho ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi, pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Tama. Si Kuya Will, may punto. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Yan ang kulang sa atin. Hindi nila nakikita kung ano yung tunay na nangyayari sa bansa at kung ano yung nangyayari sa mga Pilipino. Lagi kasi mga personal na ano lang nila yung inuungkat nila, ganyan, yung tinitignan nila. No, yung mga pride. Doon lang sila nakatutok No, kapangyarihan, kailangan nandito ako sa pwesto, kailangan ganito, ganyan. Hindi na nila natututukan ang tunay na problema ng bansa. Hindi na nila natututukan ang tunay na problema at pangangailangan ng mga Pilipino. Kung ano na ba yung nangyayari ngayon. Hanggat merong mga ganyan tao, hanggat merong mga ganyang mga politiko na talagang sa ganid sa kapangyarihan, na gusto lang ng kapangyarihan, is hindi uunlad ang bansa natin. No, pero napakahirap talaga ngayon kumuha ng mauupo talaga na talagang ang number one sa puso niya ang mga taong bayan, yung problema, yung pagresolba dyan, ganito, ganyan, ganyan. Kasi minsan, kapag merong ganong tao o merong politiko na tumakbong ganon, siya pa ang sinisira, siya pa ang lumalabas na masama. Tatakot kayong lumabas? Bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain. Tama. Ang kanilang pamilya. Mahal-mahal ngayon. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga dahilan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba, institusyon? Sa estudyong ito, wala akong inaapi. Walang hinahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. No? Alam nyo, napakahirap po pasukin ng politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Tama. Mag-ama, nag-aaway. Dahil sa posisyon. Ayun, natating natunghayan ang video na nagmula kay News Files at syempre natunghayan din natin ang boses na yun na nagmula kay Kuya Will. Tama naman lahat ng sinasabi niya at may punto. Yan ba ang dapat ipakita ngayon sa taong bayan, niyang pag-iiringgihan na yan, pag-aawayan na yan. Grabe talaga. Isang tao lang talaga. Hay nako, siya lang ang naging problema at dumami na. Hay, grabe. Grabe to for Rivi.
Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Lalong-lalo na sa mga nasabi ni Kuya Will. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.